Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nakaantabay po sa ating himpilan at sa lahat ng nanunood, nakikinig sa atin, ang atin pong pagbati sa inyong lahat. Sa atin pong mga bagong taga-subaybay sa ating channel, welcome po sa inyo. Papindot na lang po ng atin pong subscribe button at notification bell para po ma-update po tayo sa atin pong mga bagong video. Marami pong salamat. So, magsimula na po tayo. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin po muna. Magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa bagong buhay at pag-asa na ibinigay sa atin sa araw na ito, sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Naway sa pag-aaral nating ito, marami tayong matutunan para sa pag-unlad ng sangkatauhan. Amen. So, muli po, ipapaalala ko lang po ulit sa inyo na ang pagtatalakay po natin ng mga aralin natin, ng mga teksto, ng mga konsepto ay napag-uusapan lamang po. Ako po ay hindi eksperto, hindi po ako dalubhasa sa larangan, at ako po'y naatasan lamang na talakayin ang mga bagay-bagay na ito na dito po sa ating aralin na ito. At yun pong mga kagamitan po natin sa muli ay pakitingnan po natin para po hindi po tayo maabala. Okay po? So, kunin po ninyo yung mga kwaderno po ninyo at pansulat at tingnan na po natin, buksan na po natin yung atin pong module. Para po pala sa mga bago dito sa channel na ito. Ako po si Teacher Angko ng Perpetual Help National High School. So, welcome po. So, buksan po ninyo ang inyong mga module. So, tingnan po natin yung mga pasunod-sunod ng ating module. Meron po itong mga pasunod-sunod. So, kung makikita po ninyo, ang pagkakagawa ng module natin ay pinagaan, pinadali para po sa inyong mga estudyante, para madali po ang inyong pag-aaral. Kasi self-learning module po itong mga ito. Kaya po may makikita po kayo ng mga module na meron pong key to correction. So, kasi po hindi po ito pagsusulit. Ito po ay proseso ng pag-aaral para pagkatapos natin gawin yung mga gawain, mga pagtataya, makita natin, ganito pala yung sagot dito, ganito pala yung tama. So, para na-check natin. Kasi self-learning module nga ito. So, nabubulol tayo. Okay po. So, kunin na po ninyo yung mga kwaderno po ninyo. Simulan na po ninyo yung
pagsagot sa mga kung merong mga katanungan, kung merong mga gawain, gagawin nyo na po yon. Yung mga pagsubok kung meron, then ang gagawin po ninyo is ibibigay lamang po ninyo, isusulat dun sa talaang papel, sa kwaderno po ninyo na yung kung ano lang po yung hinihingi na batay doon sa panuto na nakapaloob dito, para huwag po kayong para wag po kayong masyadong, ano bang tawag doon? Yun. Pati ako medyo inaabot na ng katandaan. Okay po, para hindi po tayo masyadong naaabala. Okay. So madali lang naman po. Sundin nyo lamang po yung panuto, yung direksyon na ibinibigay bawat sitwasyon. Okay po. Lalo na po sa pagtataya, saka sa mga pagsusuri. So sagutan lamang po ninyo kung ano po yung hinihingi. At paalala ko po ulit, kapag po mayroon po kayo, alba tanong, may pagpipilian, nakalagay doon sa panuto ay isulat ang titik. Kung mapupwede, wag na po yung titik lang, pati na po yung sagot para mas malinaw. Okay po? Yan. Salamat. Okay. So, tapos po, sa pagtatalakay natin, mangyari po na kung meron po kayong mga tanong, reaction, mga kaisipan na gusto po ninyong i-share kasi maganda, huwag po kayong mag-aatubiling mag-share. Ilagay po ninyo sa comment section sa video na ito, at para po sa susunod ay matalakay po natin. Okay po? Salamat. Okay. So, magsimula na po tayo sa ating aralin. So, ipagpatuloy niya lang po yung mga gawain, at dito na po ako sa pagtalakay sa pagpapalalim. Pero bago po natin to gawin, balikan po muna natin yung nauna nating aralin. So, yung unang module natin. Kung maaalala nyo pa po, tinalakay po natin doon ang kakaibang katangian ng tao. Ano ba ang katangian ng tao na iba sa ibang nilikha, katulad ng hayop? Ano bang mga katangian na ito? So, napag-usapan natin na mayroong katangian ng tao na kakaiba sa hayop. Una po dito yung katangiang mag-isip. So tayo pong tao ay may kakayahang mag-isip, kakayahang pumili. Ganun po, tayo pong tao ay mayroon tayong kakayahang pumili sa kung ano po yung ginugusto natin. Yan. So, kakayahang mag-isip, pumili ng kung ano ang gusto natin. At ang pang-apat ay gumawa. So, tayong tao ay mayroong kakayahang gumawa, kumilos. So, ito naman ang pagkakaiba natin sa hayop. So, kasi meron tayo nitong pangunahing katangian na ito. Mag-isip, pumili, gumusto, at gumawa. Now,
bukod dito, kung isa-summarize po natin yung katangian na ito na iba sa ibang nilikha, ito po ay ang paggamit natin ng isip at kilos loob. So tinalakay din po natin ito kung anong ibig sabihin doon po sa nakaraang video natin sa unang aralin. Ang paggamit ng isip at kilos loob. So ito ngayon ang ipagpapatuloy po natin na pagtalakay, yung malalim na paggamit ng isip at kilos loob. Dahil nga tayong tao ay kawangis ng Diyos, dahil mayroon tayong kakayahan na makaalam, magpasya ng malaya. Ayun. Meron tayong kakayahang makaalam, matuto, at magpasya ng malaya. Nang walang kukontra sa atin, maliban sa ating sarili. Yun, maganda po yun, nakatangian natin. At ang kapangyarihang ito ng mga tuwiran ay tinatawag na isip. So ito pong kapangyarihan po natin na ito, ng ating karunungan, ay tinatawag nating isip. Mas lalo pong nadadagdagan yung kaalaman natin. Ang kapangyarihang pumili, magpasya, at isakatuparan ang pinili ay tinatawag na kilos loob. Ulitin ko po. Ang kapangyarihang pumili, magpasya, isakatuparan ang pinili ay tinatawag na kilos loob. So hindi po ito pwedeng papaghiwalayin na dalawang ito, yung pag-iisip at kilos loob. Kasi hindi po pwede na makakita ka ng isang kilos na hindi po pinag-iisipan. Maski na po yung sinabi natin, ay nakalimot ako. Hindi po, wala po niyan yung tinatawag nating nakalimot. Kasi po, pinili mo yan eh. Ginusto mo yan. Bago pa man nangyari yung ginawa mo na yun, ginusto mo po yun. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na nakalimot ako eh, kaya ako nagawa yun. Wala pong ganon. So lahat po ng ginagawa natin ay meron pong pagpapasya galing sa loob natin. Pinag-isipan po natin yan. So kung yung pag-isip mo, minadali mo, well, ginusto mo pa rin yun, minadali. Kaya mo siguro nasabing, nakalimot ako, minadali mo. Pwedeng ganun po ang pangyayari. Isa pong halimbawa ng sitwasyong ito. Okay po. So, ngayon makikita natin na doon po sa una nating layunin, makikita natin yung kakayahan natin na kailangan malinang yung malalim na paggamit ng isip at kilos loob. Kasi kailangan po kasing mas lalo nating maintindihan kung paano natin ito o ano ang nagagawa nito sa ating sarili para tayo po ay umunlad bilang isang tao, para mabuo ang ating pagkatao. Para hindi tayo yung tinatawag na para ka naman niya ang anyang hindi tao. So pag hindi ka tao, ibig sabihin, yung kalikasan mo nawawala. Hindi nakikita yung likas sa'yo bilang isang
tao na bilang kawangis ng tinatawag nating Diyos natin. Okay? So, palalimin po natin ng konti yung talakayan natin tungkol sa malalim na paggamit ng isip at kilos loob. So, ano ba ang gamit ng isip? So, ano ba ang mas malalim na gamit ng ating isip? So, batay dito po sa inyong module, makikita po ninyo ang linaw. Sinasabi na ang malalim na gamit ng isip ay pag-unawa. So, ang isip pala natin, ginagamit natin para ang isang sitwasyon, ang isang bagay sa buhay natin ay maunawaan natin. Okay, gamit yan ng isip. Ano naman ang gamit ng kilos loob? So, kapag nauunawaan mo ang isang sitwasyon, makikita natin na ang kilos natin ay nababatay kung ano ang hinihingi base doon sa pagkakaunawa natin sa sitwasyon. Kaya yung kilos natin, yun ang nauunawaan natin doon sa sitwasyon na yon, doon sa hinihingi ng sitwasyon. Halimbawa, para maunawaan natin itong sinasabi natin na ito. Tingnan natin ano bang maganda. Itong pandemic na itong tungkol sa coronavirus. So, makikita natin na sa halimbawang ito, yung pandemic ay epekto lamang ng sakit na coronavirus. Ito ang coronavirus ang nagdadala ng sakit sa tao at apektado po nito ang maraming tao kaya tinawag siyang pandemic. Ibig sabihin, pandaigdigan, lahat apektado ng coronavirus na ito at nagkakasakit sila na ang tawag po ay COVID-19. Kasi nagsimula po ito nung nakaraang taon, 2019, kaya tinawag siyang COVID-19. So ngayon, gamit ang ating isip at pang-uunawa, so makikita na natin ngayon o mauunawaan natin yung naturalesa, galaw, paano ito lumilipat sa mga tao, ano ang nagagawa nito, ano ang epekto, bakit ganito. So, lahat ng po yan ay kapag ginamitan natin ng isip, mauunawaan po natin. Ngayon, ano naman ang gamit doon sa kilos loob? Doon sa naunawaan natin about dito sa coronavirus, about dito sa pandemic na ito, sa halimbawa natin. Siyempre, yung magiging kilos natin, batay sa pag-unawa natin na ito pala ay delikado, mapanganib, sabi ng mga eksperto natin, nakamamatay. So, siyempre, kikilos ka ayon doon sa pagkakaunawa mo para hindi ka maapektuhan. Well, siyempre, mag-iingat ka. Oh. Dahil nauunawaan mo na ngayon yung galawan nung virus. Di siyempre, iba yung pag-iingat ang gagawin natin bilang tao. Susunod tayo ngayon sa kasi siyempre hindi naman tayo pababayaan ng pamahalaan natin. Nagbibigay po sila ng mga
tinatawag nating alitungtunin o protocols na sinatawag nila. So yun ang mga panuntunan na susundin natin para hindi tayo gaanong maapektuhan ng sakit na COVID-19. So yan po ang ibig ipakahulugan ng gamit ng isip at kilos loob. So medyo sana po naunawaan po ninyo. Ngayon po kung meron po kayong katanungan, meron po kayong reaction sa mga sinasabi ko, well, mangyari po na ipagbigay alam po natin yan para po mas lalong lumawak ang ating talakayan. Mas lalo pa nating madagdagan ang ating kaalaman at pang-uunawa. Yan, para magamit natin ang ating isip at kilos loob. Okay po. So, pangalawa, tunguhin. 'Di ba? Doon sa layunin natin na dinidefine doon yung malalim na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. So, talakayin naman natin yung tunguhin. Ano ba itong ibig sabihin ng tunguhin? Ito po yung direksyon. Tunguhin, direksyon, papupuntahan natin. Ano ba yung kapupuntahan o yung goal? Gamit ang isip at kilos loob. Okay, so isa-isahin po natin para medyo malinawan po natin. So, tunguhin. Ano ba ang tunguhin ng isip? Okay. So, ang tunguhin ng isip ay katotohanan. So, ang malalim na gamit sa tunguhin ng isip ay para malaman natin, maunawaan yung katotohanan. Ano naman ang tunguhin ng kilos loob? Tunguhin ng kilos loob. So, batay doon sa katotohanan na yon, tayo ngayon ay gagawa ng kabutihan. So, katotohanan at ang kilos loob ay kabutihan. So, pag alam mo ang totoo, yun ngayon ang magiging tulay natin para yung kilos loob natin o yung gawa natin ay mabuti. Yun po kasi ang ultimate goal. Kailangan yung kilos natin ay umakma sa kung ano ang kalikasan natin bilang tao, na tayo ay nilikha na mabuti. Wala pong tao na nilikha na hindi mabuti. Lahat po ng tao mabuti ang pagkakagawa sa kanya. Kaya nga tayo ay magaganda, mga gwapo. Yan. So, paano po natin ito mauunawaan? Paano natin mauunawaan ang tunguhin ng isip, katotohanan, tunguhin ng kilos loob na kabutihan? So, bigyan po natin ng halimbawa. Ano bang magandang halimbawa nito? Ito, dahil mga grade 10 na kayo. Grade 10. So, marami po sa inyo meron ng nililigawan. Ang iba nga po sa inyo meron ng boyfriend, meron ng girlfriend. So, karamihan po sa inyo siguro po ay pumapasok na po sa isang relasyon ng kabataang relasyon tungkol sa pagiging lalaki at pagiging babae. So, yung pag-boyfriend at pag-girlfriend o yung ligawan. Yan. So, magandang topic po ito. Gawin po nating example. So, pero po tandaan nyo, ang
Ang konsepto po ng example natin ay tunguhin, katotohanan at kabutihan. Okay, so tingnan natin. Kasi po, kailangan pong maintindihan ninyo na sa isang relasyon, lalo na yung mga kabataang relasyon, katulad ng sa inyo kung meron man, ay ang isang relasyon po, ang masakit na katotohanan dito, hindi po lahat ng relasyon ay puro lamang po kasiyahan. Ito po ang masakit na katotohanan. Ang isang pong relasyon ay hindi lamang po puro kasiyahan. Lahat po ng relasyon ay dumadaan sa mga pagsubok, pag-aaway, hindi pag-uunawaan. Kasi po, kailangan pong maintindihan natin na ang totoo na yung mga karelasyon natin ay ibang tao sa atin. Ikaw, saka yung karelasyon mo ay iba. Meron siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Yung katangian niya bilang tao ay iba sa'yo. Kaya lang tayo pumapasok sa isang relasyon dahil una, pinili mo siya, di ba? Pinili. Ginusto mo siya. Ayan. So, kaya nga, kung nasa relasyon ka, niligawan mo. Gumawa ka ng isang hakbang, niligawan mo siya. So, ngayon, makikita mo na, lalo na sa sitwasyon natin sa ngayon, na ang mga kabataan sa ngayon, o naturalesa po kasi sa mga kabataan na hindi po gaanong nagtatagal. Siyempre kasi bata pa tayo eh. Bata pa po kayo. No? Ang mga relasyon, karamihan po sa mga kabataan ngayon, ang pinapasok na relasyon ay hindi po nagtatagal. No? Minsan nga, meron lang week lang, minsan nga, mansari lang. Bibihira po yata yung minsan isang taon, maganda nga kung maka-isang taon kayo, 2 taon, 3 taon. Pagkatapos niyan, lalo na yung mga high school, sa ating mga high school, nako, hindi po nagtatagal. Yun po ang isa sa masakit na katotohanan na kailangan maunawaan po ninyo. Maunawaan at tanggapin. Dahil yun po ang totoo. Masasaktan at masasaktan ka. Makikita mo minsan na kasama mo siya, tapos merong ibang tinitingnan. Maaakit na naman siya doon sa iba. O kaya, yung kaibigan mo, na may gusto din doon sa syota mo, makikita mo na maaring malaman mo na lang na sila na pala. Masakit yun. So, kailangan tanggapin mo po yun. Makita natin na yun po ay isang katotohanan. Marami pong ganyan. Marami po akong nakita sa school namin. Dami pong ganyan. Magkaibigan. Yung nanliligaw, nagpatulay doon sa kaibigan. Pagkatapos, nag-aaway na yung magkaibigan. Kasi yung ginawang tulay, nung liligawan dapat, may gusto naman pala doon sa manliligaw. Ang nangyari, sila ngayon ang nagkatuluyan. Yung liligawan sana yun, wala na. Nagising na lamang siya na wala na pala yung manliligaw niya, nandoon na sa kanyang matalik na kaibigan.
So, ganyan po ang sitwasyon. So, ngayon po, paano naman natin makikita yung kabutihan doon sa kilos loob? Batay po dito sa tunguhin. So, makikita po natin na kapag ito po ay nauunawaan natin ang mga sitwasyon na ito, although masakit ang katotohanan, madali po tayong makaka-overcome ng sakit na nararamdaman natin. Yan. Sabi nga dun sa nabasa ko, madaling makapag-move on kapag nauunawaan mo yung katotohanan sa mga pangyayari. Yan. Kaya yan po yung isa sa malalim na gamit ng tunguhin ng isip, malaman mo ang katotohanan para yung kilos loob, yung mga magiging action mo doon sa katotohanan na yun ay mabuti. Ayun, mabuti. Hindi yung, buti nga yun. O, di ba, may yung sitwasyon na yun, makakasabi ka na, buti nga, habang maaga, nakita mo na salawahan pala to. Walang isang salita. O, di ba? Kasi, meron kasing, sa akin po kasi ako naniniwala ako, ito payong kaibigan sa inyo mga kabataan, na ako po ay naniniwala na kapag hindi kayo nagkatuluyan ng karelasyon mo, ibig sabihin niya, meron pa palang mas magandang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Maaring may plano ang Diyos sa atin na mas makakabuti para sa iyo. Yun. Ang kagandahan pa dito sa usaping ito, sa bawat relasyon na kabibilangan natin, ito po ang wag po ninyong kalilimutan. Kailangan matuto ka sa relasyong ito. Dapat malaman mo kung ano yung katotohanan at maunawaan mo ang nangyari sa sitwasyong ito. Yun ang importante doon. Sa bawat papasukin po ninyong relasyon, kailangan maunawaan mo at matuto ka para pagdating mo doon sa pangalawang relasyon, kung meron pa man darating sa iyo, hindi mo na magagawa yung pagkakamali na nagawa mo kung meron kang nagawang mali. Pero wag mo namang sisisihin yung ibang tao kasi sa bawat broken relationship, hindi po yan kasalanan ng iisang tao lamang. Kapag hindi po matagumpay ang isang relasyon, dahil kayo pong dalawa ay hindi nagtagumpay sa relasyon ninyo. Tandaan ha, sa bawat hindi matagumpay na relasyon ng dalawang tao, hindi po yan kasalanan ng iisang tao lang. Merong pagkukulang ang bawat isa, kaya hindi sila nagtagumpay sa kanilang relasyon. Ngayon, ang maganda dito, kapag naintindihan mo yung katotohanan, kailangan meron kang magandang aral na mapulot doon sa relasyon na iniwan ninyo. Para sa susunod na makikipagrelasyon ka, hindi ka na makagagawa ulit nung pagkukulang ng bawat isa. Para mas tumagal na ngayon yung relasyon na papasukin mo.
Yan, dapat matuto ka para maging mas mabuti yung gagawin mo sa kilos loob doon sa bagong relasyon na kabibilangan mo ngayon. Ayan, para mas lalong gumanda yung mga relasyon na kabibilangan mo. Ganyan po ang stages ng karamihan na pinagdadaanan ng mga nag-aasawa. No, alam ba ako, hindi naman po itong ang aking pong asawa ay hindi naman po siya ang una kong naging girlfriend. Marami-rami din po tayong naging girlfriend. Ngayon, bawat po relasyon na yon na pinagdaanan ko, nagsimula akong nanligaw nung ako po ay nasa high school. So, bawat relasyon na pinasok ko noon, meron po akong natututunan para po doon sa, kung hindi man po kami naging matagumpay yung una kong naging karelasyon, doon sa pangalawa, mas nagiging okay na ng konti. Tapos, siyempre may pagkukulang pa rin. Another na naman. So, may matututunan ka na naman. Nag-i-improve yung pakikipagrelasyon mo sa bawat isa. So, yun ngayon ang magiging sandata mo para mas lalo kang mapabuti sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo. Yun po ang ibig sabihin po nito. Para po mas lalo nating mapalalim yung paggamit ng isip, pang-uunawa, gamit ng kilos loob, paggawa, malalim na tunguhin ng isip, ito yung katotohanan, malalim na tunguhin ng kilos loob, yung kabutihan. So, kaya, kung napaghandaan mo ang pag-aasawa, halimbawa, may natutunan ka sa mga nakalipas mong relasyon, ito ngayong bago mong karelasyon, magiging masaya na kayo ng konti dahil dito. Halimbawa, yung una mong karelasyon, nag-away kayo dahil nagsinungaling ka. Halimbawa lang ha. Nag-away kayo dahil nagsinungaling ka. Tapos yung pagsisinungaling mo na yon, nauwi sa away at paghihiwalay. So ngayon, kailangan matutunan mo na yung pagsinungaling mo pala, na sanhi ng pag-aaway nyo at paghihiwalay ay hindi maganda. So ngayon, dapat matutunan mo yun na hindi maganda ang magsinungaling sa isang relasyon. So ngayon, nagkagusto ka naman ulit, nanligaw ka. So ngayon, para tumagal kayo, pipilitin mo ngayon sa kilos loob mo na yung mga gagawin mo, hindi ka na magsisinungaling para humaba yung relasyon ninyo. Kasi pag ginawa mo ulit yun, kung hindi ka natuto, nagsinungaling ka ulit, mauuwi din sa away at hiwalayan. Yun po ang ibig kong sabihin dito. So, kailan matutunan mo yung sitwasyon, yung mga katotohanan dun, maunawaan mo para hindi mo na maulit na muli dito sa mga bago mong relasyon. Para lumawak ang relasyon ito. At paghanda ka na sa isang malawakang relasyon, alam mo na kung pinapaano, yun. Ibig sabihin, handa ka ng mag-asawa. Kasi pinagdaanan mo na naging training mo na yon para mas maging maganda ang relasyon mo sa iyong
magiging asawa kasi panghabang buhay na yun. Yun ang kuwan. Kaya dito, pag-aralan muna natin yung mga relasyon na kinasasangkutan po ninyo. Totoo din po yan sa pakikipagkaibigan. So, hindi ka magiging totoong kaibigan sa kaibigan mo kung parati mo silang niloloko. Pag hindi ka natuto, parati kang nambubuli, iiwan ka ng mga kaibigan mo. Kasi, hindi ka marunong kung ano yung dapat, hindi ka natututo. Siyempre, sasabihan ka naman ng mga kaibigan mo. Di ba? Sa loob ng classroom, ganun din. Di ba? Sasabihan ka muna. Hindi ka nakikinig. Sinabihan ka ulit, hindi ka nakikinig. Sa sumunod niyan, pagagalitan ka na ng teacher mo. Kasi, hindi ka natuto doon sa sitwasyon. Ganun din. Sa bahay, ganun din ang sitwasyon. Bakit ba parati tayong napapagalitan sa loob ng bahay natin? Kasi kung hindi mo ginagawa yung mga naka-assign na gawain sa'yo, alam mo naman yun na yun ang totoo. So dapat maunawaan mo yun. Kasi meron ka namang isip. So kailangan kasi maunawaan mo yun at gustuhin mo yung task na yun para magawa mo. Pero pag hindi mo yun ginusto, hindi mo talaga gagawin. Kasi hindi mo nga gusto. Pagagalitan ka. So, mawawala yung paggawa at kabutihan. So, yung mga yun, proseso po kasi ito. Hindi po pwede na mayroon kang alisin dito. Kapag mayroon kang isang elemento na inalis doon sa proseso na yun, hindi ka makakarating doon sa kilos loob o doon sa paggawa. Wala kang output niyan. O halimbawa, ito na output, naalala ko. Itong modular learning natin, itong modalities na ito. Kapag hindi mo ito pinili, hindi mo ito pinag-igihan, hindi mo sinunod ang proseso nito, sasabihin mo, mamaya na, mag-ML muna ako. O kaya, may sa Friday pa naman ito sasubmit. So, mamaya, hanggang natambak na yung gagawin mo. Hindi mo na yan magagawa. Hanggang sa makasabi ka na lang, bahala na. Hindi po ganon. Kailangan gustuhin mo ito, piliin mo, gawin mo kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. Kapag may nilipasan ka, mawawalan po ng saysay ang usapin natin ito. So, ganun lang po kasimple. Kailangan po pagdaanan natin ang pagkakatuto natin. Ako po, hindi po ako na magiging teacher kung hindi ko po ito pinili at ginusto. Hindi po ako makakapagturo sa inyo. Kung hindi ko pinagdaanan yung pag-aaral ng elementary, siswerte nyo nga dahil siguro hindi kayo pumapasok ng school noon na walang pamasahe. Kami noon, puro lang kami lakad papasok sa school. 1970s yun . Ang baon nga namin, 5 sentimo lang. 1 sentimo ng candy, dilimon, 1 sentimo ng kung ano, may nabibili na nung 5 sentimo. Kaya meron kang 25 centavos.
Marami na po nabibili noon yung 25. Mayaman ka kapag piso ang baon mo. Mayaman ka kapag piso ang baon mo. Dami mo niyang kaibigan. Ang daming hinihingi sa'yo. Yan. Baon namin nun, pinakamarami na yung 25 centavos. Kaya yung piso, isang linggo mo ng baon yun kung meron nga, ang swerte mo nga kung meron kang piso. Karamihan nga noon mangilang-ilang sintabo lang yung baon. Naglalakad lang kami noon, papunta ng school. Tapos maaga kami, tapos pupunta pa kami sa mga burol. Mangunguha ng bayabas, santol, yung kung ano yung in-season na mga bunga, yun baon namin. Yan. Masaya noon. Mahirap ang buhay, pero masaya. High school. Oh. Katulad mo, nag-high school din. Mahirap. Buti nga kayo, meron ng internet. Oh. Kikinig na lang kayo. Mauunawaan nyo na yung pinag-uusapan natin. Oh. Kami nun wala. Sulat talaga, magsusulat ka. Oh. Ang swerte mo kung meron kang aklat. Manghihiram ka, mag-aaral ka talaga. Swerte mo kung meron kayong kuryente sa bahay. Gagamit ka. Kami, pag uwi pa lang, nag-aaral na, ginagawa na yung kung may assignment, parati pating may assignment. Ginagawa na kaagad habang maliwanag pa. Kasi pag inabot ka ng dilim, sakit na rin sa ulo. Mahirap ang kailangan pagdaanan mo yung paghihirap na yun. Yun po yung totoo. So kailangan pag naunawaan mo yung katotohanan sa buhay, makakagawa ka ng, sabi ko nun sa sarili ko, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral. Kailangan gawin ko ang lahat para makatapos. Kasi mahirap ang buhay. Lalo na nung nasa college na ako. Ako, hirap. Walang pang tuition. Buti sa elementary, high school at least. Kung merong barangay high school, merong elementary school, medyo magaan ng konti. Pero sa college, magti-tuition ka. Ako nga nun, palak sana ng nanay ko na tatay ko, napatigilin muna ako sa pag-aaral. Sabi ko, hindi po pwede na tumigil ako. Kasi hindi naman ako gaanong matalino. Kung titigil ako, wala na, mawawala po yung direksyon, yung kagustuhan ko na mag-aral. Kasi nakikita ko nga po yung hirap ng buhay namin. Hanggang ngayon, mahirap nga pa rin nga. Talaga namang mahirap ang buhay dito sa atin. Pero at least, kung matatapos po ninyo yung pag-aaral, ako nga, kahit na hirap na hirap kami, at least natapos ko yung pag-aaral ko, nakakatulong na rin po ako ng konti kasi naging teacher nga po ako. Dahil ginusto ko po yun, pinili ko na makatapos ako ng pag-aaral. Ginusto ko at ginawan ko ng paraan para ako po ay makapagtapos ng pag-aaral ko. Kaya ako, college, working student ako. Pumasok akong janitor sa school namin para makatulong na ng konti. Tinutulungan pa rin ako ng nanay ko noon, tatay. Nakakahingi rin ako, pero kailangan magpursigi ako. Nagtinda ko ng ng ano-ano dyan sa palengke. Makapagtapos lang. So, mahirap po ang buhay. So, pero hindi po iyon
dahilan para tayo ay tumigil, no? Para tayo ay huminto sa buhay natin. Kailangan, pag alam mo na yung katotohanan, nauunawaan mo ito, kailangan meron kang gawin. Ang gawin mo yung mabuti. Yun po kailangan ang piliin natin. Gumawa tayo ng mabuti. Yun po ang makakatulong sa atin. Yan po. Ma-share ko lang po yun. So, iba-iba po ang sitwasyon natin. So, kayo po, kung meron po din po kayong kwento tungkol sa mga bagay-bagay na mas makakatulong dito sa pinag-uusapan natin, i-share nyo po. Kung meron po kayong tanong, magtanong po kayo para mas lumalim pa po yung pagkakaunawaan po natin, pag-aaral natin, mas marami tayong matututunan. Kung meron po kayong reaction, mas maganda. Para mas lalo pang lumalim yung mga pinag-uusapan natin. Kung may natutunan kayo sa mga sinabi ko, sa mga example ko, ay mag-comment po kayo para maalaman ko rin kung ano yung natutunan ninyo. So sana po kung ano lang po yung mabuti, iwanan po natin yung hindi gaanong maganda para yung pakinabangan natin kung ano yung mabuti. Makakagaan po sa buhay natin. So, sa pagtatapos po ng ating usapin, meron po dito sa dulong bahagi po ng pagpapala isang napakagandang konsepto. Gusto ko nga pong basahin. Sabi po dito, ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng nilalaman at taas ng pinag-aralan. Kung hindi, kung paano ginagamit ang kaalaman upang ilaan ang sarili sa pag-unlad ng kanyang pagkatao at paglilingkod sa kapwa niya at pakikibahagi sa kanyang pamayanan. Ang ganda po, di ba? Ang katalinuhan daw ay hindi nasusukat sa kung ano ang inyong pinag-aralan, anong natapos mo, anong degree ka, kung hindi kung paano mo po ginagamit ang talino mo para ikaw ay mapabuti, maging maunlad ang iyong sarili, makatulong ka sa iyong kapwa at sa pamayanan natin, sa bansa natin in general. Yan, napakagandang konsepto. Meron pa po dito, kailangan gamitin ang isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan upang makaunawa ang kilos-loob sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng pagkatao. Ayan, di ba? So kapag ginamit natin ang ating isip, panguunawa, pagkatuto, kilos-loob, kabutihang loob, uunlad ang ating pagkatao. Maski po ang tingin sa iyo ng ibang tao, mataas kapag po ginagamit natin ang kalikasan natin bilang tao. Hanggang dito na lamang po ang ating sa ngayon po itong pag-uusap natin. Kung mayroon po kayong mga katanungan, reaksyon, kung kayo po ay natuto, paki-share naman po para
makita naman po natin kung ano po ang nilalaman niyan. At kung nagustuhan po ninyo itong pag-uusap po natin, paki-share din po sa mga kakilala po ninyo, mga kaklase, para may matutunan po din po sila. And paki-subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito po sa ating channel. So, kung hindi nyo naman po nagustuhan, i-share din po ninyo para kung hindi din niya magustuhan, di dalawa na po kayo. Okay po. Marami pong salamat.